Ano nga ba ang pinakabagay na BPI savings account para sa'yo kung isa kang OFW? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maraming BPI savings account at kung isa ka ngang OFW or wala dito sa Pilipinas or nagpapadala ng remittance, maganda na pagpilian mo talaga kung ano bang bank account ang i-open mo sa BPI. Pwede mong i-check kung ano ba talaga yung pinakadahilan or purpose mo. Halimbawa for monthly remittance o yung savings account na pwedeng makareceive ng perang padala abroad. O di naman kaya ay yung bank account na ayaw mo munang nako-convert agad sa Philippine peso. May specific kang currency na gusto para sa account mo. Halimbawa, US dollar, British pound at iba pa. O kung gusto mo naman ng savings account na at may libreng insurance, pwede din. So unahin natin yung regular savings account ng BPI kung saan may libre itong ATM card or debit card. Maganda ito dahil mas madaling i-withdraw nung pagkapadalahan mo dito sa Pilipinas. Obviously, may ATM access at pwede rin magamit sa pang-araw-araw na transaction. Pwede sa mga fast food, sa mga establishment, gamit ang ATM card. Also yung phone transfer, pwede din. Mag-require lang ito ng initial deposit na 3,000 pesos at bagay na bagay nga for daily use na din. Pangalawa naman ay baka marinig mo itong hashtag SaveUp o yung bank account na pwedeng ma-open gamit lang yung app. Ang kagandahan naman ito is unlike sa regular savings account, ang initial deposit lang nito ay piso, samantalang wala itong maintaining balance. Kung isa kang OFW na gusto mong i-open yung bank account na hindi na kailangan pumunta sa branch, bagay na bagay itong SaveUp account. Doon sa app, i-tap nyo lang itong create new account and then eventually, pwede nyo nang ma-open itong SaveUp account. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba gawin yan, ano yung actual process, ano yung naging experience namin, nagkaroon ba ng kahit na anong issue. Ang next na pag-uusapan naman natin, just in case na meron kang GCash, and then meron din silang in-offer doon na may SaveUp. Isa lamang to sa mga options, pero ang dapat nating linawin dito ay may limit lamang ito na 30,000 pesos. Kumbaga, hindi pwedeng lumagpas yung balanse mo sa 30,000 pesos kung ito yung i-open mo. At pwede lang itong ma-open gamit yung GCash app. Nilagay ko lang to sa video kasi baka malito kayo, merong My SaveUp at meron ding SaveUp ng BPI. Yung SaveUp, ito yung na-open sa app ng BPI mismo. Yung My SaveUp naman, ito yung sa GCash app mismo dito sa Save tab. This time, panglima na tayo, Pamana Savings Account na may libreng insurance. Bagay na bagay ito lalo kung alam nyong nag-iipon kayo ng emergency fund at hindi nyo magagalaw yung pera. At the same time, may libre ng insurance para just in case na kailanganin, at least meron kang insurance. Mataas nga lang ang initial deposit nito, nasa 25,000 pesos. Maging yung maintaining balance ay nasa 25,000 pesos. Kung magkano yung average daily balance mo dun sa bank account, times 3 nun or up to 2 million pesos yung pwedeng maging coverage. Bagay na bagay para doon sa mga nag-iipon nga, hindi agad nagagalaw yung pera o yung may emergency fund o yung mga parents or guardians na gusto na rin na may insurance doon sa bank account nila. Ito yung tinatawag na Pamana Savings at katulad nga ng sabi natin kanina, 25,000 pesos yung initial deposit maging yung maintaining balance, hindi na kailangan ng check-ups, instead mag-fill out lang ng form para ma-avail yung libreng insurance na in-offer dito sa Pamana Savings. Bukod sa Pamana Savings, meron ding Pamana Padala. Ang kagandahan naman nito ay yung mga fees na mas mababa kumpara sa cash pick-up, lalo for remittances, at mababa lang din yung initial deposit, which is 500 pesos. Yung monthly maintaining balance naman niya o yung minimum na balanse kada buwan ay waive siya as long as merong at least 4 na remittances per year. Also, available din to for other currency o yung US dollar accounts. Ito yung sinabi natin kanina na pwede kang makatipid on remittance fees. Pwede nyo i-double check kung mas mababa nga kasi sinasabi dito na mas mababa nga yung bayad compared to cash pick-up. Ang libreng insurance naman nito ay aabot ng 300,000 pesos or up to 6,000 US dollars. Bukod sa life insurance, meron din itong free accident insurance kung saan pwede namang umabot ng up to 100,000 pesos pero available to for the next 90 days or 3 months. Lastly, Remit Anytime kung saan pwede kang makapag-transfer ng funds online or through BPI mobile app. Ang next na pag-uusapan naman natin ay yung USD Savings Account.
Para saan to? Kung sakaling isa kang OFW at ang gusto mo is yung currency na ipapadala mo ay ganun pa din, halimbawa US dollars pa din, bagay na bagay din to sa'yo. So kumbaga, kung tingin mo hindi maganda yung conversion ng USD to Philippine Peso by the time na pinapadala mo siya, at least for this case, kung ano yung pinadala mo, halimbawa $500 $500 din yung mapupunta sa bank account nang hindi pa ito nako-convert to Philippine Peso. I-highlight din natin na available ito sa iba't ibang currency. Pwede yung sa Australian dollar, pwede yung sa yuan, at marami pang iba. Ang initial deposit niya at maintaining balance ay $500. Pwede itong ma-open online at available din in passbook. Lastly, yung mga dapat nating tandaan sa pag-open ng bank account, kailangan i-maintain yung maintaining balance or else magkakaroon ng penalty. Yung mga interest rate na in-offer nila ay hindi fixed, pwede magbago anytime. Yung mga insurance benefits ay conditional din, depende na lang kung na-meet mo yung mga requirements, halimbawa yung maintaining balance, yung number of remittances at iba pa, at expect na rin na may dormancy. That's why, kung tingin nyo magiging dormant ito, i-make sure na lang na every 6 months ay mag-transact kayo doon sa account. So ito yung iba't ibang BPI accounts na napag-usapan natin, depende sa pangailangan ninyo. Kung gusto nyo purely online i-open, pwede ang Save Up. Kung gusto nyo naman ng regular savings account na may libreng ATM card, pwede yung regular savings. Kung sakali naman na may libreng insurance, pamana account, or kung gusto nyo na magpadala from original currency, pwede nyo i-explore yung USD savings account nila. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.